tayo naman po ay magsama-sama na. Good morning po, kumusta po kayo? Isang linggo po tayong hindi ninyo ako nakakasama sa Himpapawid. Bagamat ngayon mga kaibigan, inyo na pong makakapiling ng inyong kaibigang matalik na tagapagbalita sa Ronda Balita sa umaga. Magandang umaga po. At doon sa ating mga taga-subaybay mula sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas at yung mga nanonood po sa Facebook, ganun din sa YouTube. Mga kaibigan, good morning sa inyong lahat. Binabati ko kayo lahat, lalo mga taga Davao, Balamba, taga Cebu, partikular na dyan sa Balanban. Ganun din dito sa bandang Balanban, Cebu. At Mindanao, Palawan, at ganun din dito sa siyempre, dito sa Luzon. Good morning sa mga taga Quezon City, Valenzuela, Bulacan. Magandang umaga sa inyo, lalo na sa Pampanga at Tarlac, Bataan. Magandang umaga sa inyo, nami-miss ko po kayo. Good morning po. Diyan sa Dinalupihan, Hermosa, maging diyan sa Limay, Maribilis at Murong, Bataan. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga ang aking pagbati sa lahat nating mga kaibigan dyan. At sa mga taga-barangay Roosevelt naman at taga-barangay Tipo, Hermosa, Bataan, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po din sa lahat nating mga taga New Cabalan. Dito na sa Olongapo po ito. Good morning po sa ating mga kababayan dyan sa Purok 6, Purok 5 e lalo na po sa Sitio Iram. Ganon din po dyan sa ating mga kababayan dyan sa Purok 4, Purok 3 at ganon din sa Purok 7 at Purok 2. Good morning din sa mga tagalibas, lalo na po sa mga Estadyan family. Good morning sa Scavengers Association sa buong New Cabalan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga kababayan dyan na sila sa pamilyang Dos Santos, Gadingan, at ganon naman dyan sa Old Cabalan, mga Di Guzman family at Alba family. Good morning sa lahat ng mga nakatutok po dyan sa ating mga kababayan. Ganon din dyan sa Forestry, kung saan ay mayroong nakaamba ngayong malakihang rally para patarsikin ang kanilang principal ngayon dyan. Mamaya po talakayin po natin yan. At ganun din, good morning po sa lahat ng mga pamilya ang ating mga kaibigan dyan na nakasubaybay sa Ronda Balita. Lalo na po ang Tugade, ganun din ang Smith, ganun din ang Apak family. Good morning sa inyong lahat. Dito naman sa May Binit Road, ang Aquino at Dumangas at Laksa Tolentino at ganun din ang Ducos at siyempre ang aking kaibigan dyan na si John Soria. Good morning sa inyong lahat dyan. Sa ating mga kababayan sa Olongapo, magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng barangay, ganun din sa 20th Street yung ating kaibigan dyan na si Senyo family. At siyempre namimiss ko yung kaibigan ko rin dyan sa Banikain na si Sir Wilfredo Magpayo. Good morning. At ganun din dito sa may East Bahak-Bahak naman ang masugid kong taga-subaybay, ang pamilyang mayor na si Nanay Floring. Good morning sa iyo, Nanay Floring. At sa lahat ng barangay dito sa Olongapo, kalalaki, kababae, Asinan, Pag-asa, at West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak. Ay, kumusta nga pala si Kapitan Capistrano. Good morning, sir. Ganon din sa ating mga kabarangay dyan sa Barangay Santa Rita, Mabayuhan, Tabakuan, Kalaklan, at siyempre ang Barito. Ayan, ang Barito, medyo maintriga din ang Barito ngayon, ha. Mayroon din, may puna din tayo mamaya dyan. At binabati rin natin ang mga taga Subic, Zambales. Good morning po sa inyong lahat. Nami-miss ko po kayo. Isang linggo po ninyo akong hindi nakakasama dahil pumunta lamang po ako ng Bisaya, dahil nag-load po ako doon. Nagpapaload po ako ng tapang at yabang. Dahil 23,000 kalaban ko ako mag-isa, kaya kailangan ko magpaload ng yabang at tapang. Good morning po sa ating mga kababayan dyan sa good morning sa iyo, paring Roy. Oy, binabati ko lang po ang Fahrenheit.
Ano ba ang improvement yan? Sa Dinya Lute, sa Dinya Lute. Ayan nyo. Mamaya nga siguro, kung may time, mapupuntahan natin yan. Ano. At good morning din po mga kaibigan. Nakamonitor. Mga taga-SBMA, lalo na po sa mga taga-Maintenance Department. Ayan, IIO, Intelligence Investigation Office. Yan sa mga taga-Fire Department ng SBMA. Ganon din sa Seaport Department. Yan. At ganon yan sa mga taga-Building 255. Siyempre naman, ang opisina ni Chairman na Roberto Garcia, good morning sa inyong lahat. At kumusta na nga pala ang aking mga kaibigan dyan sa customs? Ayan, kumusta na ba? Malakas ba pasok ngayon? Good morning po, lalo sa taga-Subic. Good morning, magmula dyan po sa mga yan sa Matain, Santa Monica, Matain, Kalapandayan. Yan, hanggang pong Subic, hanggang kaduluduluhan, hanggang Pamatawan, Castillejos. Good morning sa inyong lahat. Hanggang San Marcelino, o yung mga Dunaal family sa San Marcelino. Good morning sa Barangay Lucero. At siyempre ang mga taga Rabani Street dyan sa San Marcelino, good morning sa inyong lahat. Binabati ko na rin ang mga taga San Antonio, San Felipe, San Narciso, Kabanggan, at ganun din dyan sa bandang hanggang Butulan. Naimbag na bigat na kayo, amin na po. Maganday alo kayo mo kaganawa naman sa ating mga sambalinyo. At good morning naman sa ating mga kababayang mga Tagalog. Yan sa mga foreigner. At bayapa baki kayo nga naman sa mga Kapangpangan. At mayong buntag sa mga naminaw na nanaong mga Bisaya dire sa Tibuok, Bataan, Sambales o Asa Kamandapita. Yan, maupay na aga sa mga waray. Ang mga waray bigas, manigas. Good morning at good morning din sa ating mga kababayan, mga kapatiran nating mga Muslim. Assalamualaikum mga brother. At ganoon din sa ating mga kababayang mga Ilonggot Ilongga. Maayong aga sa inyong tanan. Ako po inyong lingkod po, Tommy Abili. Makakasama na po ninyo sa Ronda Balita sa umaga. Magbabalitaan po tayo mula nasyonal hanggang provincial at lokal. Magbabalitaan po tayo para mabatid po sa ng ating mga kababayan na hindi po nakakabalita ng balitang nasyonal dahil sa sobrang busy ng kanilang mga trabaho. Ay, marami nang nagtitext, wag hindi mo na kayo i-text kayo na. Kasi magbabalita tayo eh. Yan po mga kaibigan. At sa akin pong pagbabalik, makakapiling na po ninyo ako at maghahatid na po ako ng inyong ng ating mga balita na para sa inyong kalaman. Magbabalik po ako pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, tayo po'y magbabalitaan na. Ninoy Aquino, gagawing pangbansang bayani. Ito po mga kaibigan ang nasyonal na balita. Isasangguni ng Malacanang sa National Historical Commission ang pagpapasya sa mungkahing gawing national hero itong sinagat Andres Bonifacio at dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sunny Coloma, mayroong proseso mano at ang pag-aaral para sa paggawad ng pagkakilala sa kabayanihan ng Pilipino. Kaya hihintayin umano nila kung ano ang magiging kapasyahan dito sa sinasabing komisyon. Ang mungkahing gawing pangbansang bayani na si Andres Bonifacio ay magmumulaan niya sa Kamara. Kaya hintay na lamang nila na gagawin ang pagsulong ng mga mambabatas. Kasabay nito, naglabas na rin ng mensahe ang Malacanang sa pagdiriwang kahapon ng araw ni Bonifacio
kung saan sinabi ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino na nakikiisa ito sa pagdiriwang ng mga Pilipino. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. Samantalang mga militanteng sumugod sa Times Street sa bahay ni Noynoy Aquino ay kakasuhan. Inakusahan ng Malacanang ang mga militanteng grupo na sumugod sa harapan ng bahay ni Pangulong Noynoy Benigno Aquino sa Times Street, Quezon City na umabuso at lumagpas sa kanilang limitasyon. Inihayag ito kahapon ni Presidential Communication Secretary Sunny Coloma, bunsod na rin ng pagkakasugat ng 12 miyembro ng Quezon City Police na pinaghahampas at pinagbabato ng grupo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Ani ni Coloma, kinikilala ng gobyerno ang malayang pamamahayag, subalit ibang usapan na kapag nauwi na ito sa pananakit. Ang dapat sana ay maayos at mapayapang pagkilos protesta. Binigyang diin ng kalihim mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino na hinayaan nito ang kaliwat kanang kilos protesta dahil sa ginagalang umano nito ang pagkakaroon ng demokrasya sa bansa. Dapat anya na ganito rin ang gawin ng mga nabanggit na grupo at bantayan ang kanilang hanay at iwasang lumabag sa batas. Tiniyak ni Coloma na hindi nila papayagang maulit pang muli ang insidenteng ito. Ang sinumang lalabag sa batas ay may nakaakibat o katapat na parusa. Samantalang kinasuhan naman ng Quezon City Prosecutor's Office ang leader ng KMP na dinakip bunsod ng naganap na karahasan. Isinampa ang mga kasong least serious physical injury, slight physical injury at vandalism laban kay Antonio Flores, Secretary General ng grupo na batay sa mga ebidensyang ipinipresenta ng kapulisan sa halip na serious physical injury at illegal assembly. Ayan po ang mga balitang nasyonal. Samantalang isyu ng kapalpakan ng eleksyon dahil sa Smartmatic ay ito na po yung sinasabing pagpapaliwanagin ang naturang kumpanya. Kumilos na ang Commission on Election o COMELEC sa mga reklamo laban sa technology na reseller na Smartmatic kung saan ipinagpapaliwanag ngayon. Pinagpapaliwanag ang kumpanyang ito kung bakit hindi ito dapat i-blacklist sa lahat ng bidding ng ahensya. Ayon sa poll body, dapat sagutin umano muna ni Venezuelan company ang lahat ng issue laban sa kanila bago ikonsidera ng COMELEC na maging kwalipikado sila sa bidding sa pagsusupply ng karagdagang voting machine at sa repair ng mahigit sa 82,000% count official scanner o itong PCOS machine na gagamitin muli sa 2016 election. Ayon kay Attorney Gregorio Larrazabal, Commissioner in charge sa Election Automation noong 2010, mainam kung sasagot ang Smartmatic. Subalit kung hindi naman, ay hindi lang naman ang Smartmatic
ang maaaring makapagbigay ng automated election system. Sa notice na nilagdaan ni Helen Flores, binigyan ng bids awards na komite ang poll body ang Smartmatic ng hanggang ngayong linggo lamang para kontrahin ang mga aligasyon laban sa kanila. Ipinasusumiti na rin ng Comelec panel ang lahat ng bidding records ng unang inihain ng Smartmatic sa kanilang qualification para umano sa pagsusuri kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa 2009 procurement process. Matatandaan noong nakaraang linggo ay formal ng hiniling ng Citizen for Clean and Credible Election ang pagpa-blacklist sa Smartmatic sa lahat ng election-related bidding ng Comelec dahil sa mispresentation o violation supply contract at automated election law. Yan po mga kaibigan, ang mga nalabag ng Smartmatic kung kaya pinagpapaliwanag na ito ngayon ng Commission on Election para idepensa ang kanilang sarili dahil sa kahilingan ng mamamayan at ng iba't ibang grupo na hindi na sila dapat sumali pa sa bidding sa Comelec dahil nga sa napagkamalan itong matinding sindikatuhan sa larangan ng eleksyon dahil sa kagagawan ng Smartmatic Company. Kaya mga kaibigan, doon sa ating mga tatakbo na mga politiko ay medyo magiging mapayapa kayo ngayon dahil sigurado walang dayaan yan. Sana naman walang dayaan dahil hinihigpitan na ito ngayon ng ating mga kababayang mga concern sa naturang eleksyon sa 2016. Samantalang mga kaibigan, ito naman, tatalakay naman natin ito ngayon. Itong mga, kung kailan na malapit na ang Kapaskuhan, ay marami na ring umangal ng mga negosyante. Maliit na retailers umano ay pumalag na sa SRP. Ito po yung suggested retail price ng Department of Trade of Industry. Dapat maging patas umano sa maliliit na retailers sa pagtakda ng suggested retail price para magiging maayos umano na masunod ang tamang presyo ng mga bilihin sa merkado. Ito ang kahilingan ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated sa Department of Trade and Industry. Ayon kay Carlos Cabuchan, chairman ng PCCI, Caloocan Chapter, sa tingin nila naaargabyado ang mga maliliit na supermarket at grocery sa pagtatakda ng suggested retail price ng DTI dahil sa kakulangan sa pagsasangguni ng mga opisyal na ito ng opisyal ng pamahalaan sa mga maliliit na retailers. Dagdag pa ni Cabuchan, Pangulo rin ng Philippine Consumer Centric Traders Association o PGCTA, malaki umano ang gastusin ng mga mas maliliit na supermarket at grocery dahil mas mahal ang hango nila ng mga ibinibintang produkto mula sa mga manufacturer. Hindi tulad sa mga mas malalaking supermarket na mas bultuhan kung maghango ang mga ito ng produkto.
sa mga manufacturer sa mas mababa namang halaga. Kaya makakaya ng mga ito na maidikta ang suggested retail price sa lokal na merkado. Mapapansin umano na mas maliit na mga supermarket at grocery at mga pwesto sa palengke ang palaging sinasalakay ng DTI dahil sa hirap na makakasunod sa itinatak ng SRP ng naturang ahensya na kailangan lamang umanong mayroong 5% tubo mula sa presyo na galing sa mga manufacturer. Hiniling nito sa ahensya na muling buhayin ang Price Stabilization Council o PSC na umiiral noong kapanahunan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos upang magkaroon ng maayos na koordinasyon ang mga kinakatawan ng pamahalaan at manufacturer maging sa mga retailer hanggang sa maliliit na mga negosyante. Ibig sabihin nito mga kaibigan, hinahanap-hanap na nila yung mga patakaran ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ganun pala ang sistema noon. Kailangan may negosasyon. Ay bakit hindi ginawa ngayon? Magbabalik po ang Ronda Balita sa umaga pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabalitaan. Ito po, 6,928 na ang namamatay sa sakit na Ebola. Ito po'y umakyat na sa halos 7,000 ang bilang ng mga namatay dahil sa Ebola virus sa West Africa. Ayon sa World Health Organization, umabot na ngayon sa 6,928 ang namamatay sa Ebola. Umabot naman sa mahigit sa 16,000 katao ang bilang ng mga naapektuhan ngayon sa nasabing virus. Wala namang ibinigay na paliwanag ang WHO sa biglang pagtaas ng mga namamatay sa sakit na Ebola. Gayunman, posibleng ito umano ay dahil sa mga hindi naiulat nung mga namatay dahil sa Ebola. Ilan sa mga bansang matindi ngayon na naapektuhan ng Ebola virus ay ang Kenya, Sierra at ganun din itong Leone at Liberia. Samantala, sa linggong ito, inaasahan naman na matatapos na ang 21 days ng quarantine ng 133 na Pilipino peacekeepers mula sa Liberia na kasalukuyan namang nasa Caballo Island. Ayon kay Health spokesperson Dr. Lyndon Lee, hanggang sa Disyembre at least na lamang mananatili sa Caballo Island ang mga Pilipino peacekeeper. Kasabay nito, sinabi ni Lee na hanggang ngayon ay wala pa rin sila umanong nakikitang isang sundalo ang nakikitaan ng sintomas ng sinyalis ng sakit na Ebola. Una nang dinala sa Research Institute for Tropical Medicine ang isa sa mga peacekeeper
matapos lagnatin. Gayunman, negatibo din ito sa Ebola virus at nagpositibo sa malaria. At matapos bumuti ang kalagayan, ay ibinalik din kaagad sa isla. Isa ring sundalo naman ang nilagnat at ini-isolate nila sa isla. Pero ito ay hindi naman dahil sa Ebola, kung hindi dahil sa pananakit ng lalamunan. Kapwa naman magaling na ang mga ito, ngunit patuloy pa rin ang araw ng kanilang pagkwa-quarantine sa nasabing isla. Yan po mga kaibigan ang ating mga balitang nasyonal. Yan ang sinasabi natin na kahit na wala silang sakit na Ebola, ay kailangan mag-ingat dahil napakahirap po mga kaibigan. Samantalang hindi pa rin tayo dapat magpapitik-pitik lamang kahit na tinatawag tayong Ebola-free dito sa Pilipinas. Umaabot na po halos sa 7,000 ang namamatay nito at 16,000 naman ang tinamaan ng virus na ito sa ibang bansa. Pinakamalaking bilang na mahigit ay 4,000 ang namamatay sa Liberia. Itong Liberia ang pinakamalaking naitala na napakaraming namatay dahil sa virus na yan. Ang bansa na pinagmumulan ng mahigit sa 100 Pilipino peacekeepers na nanatili ngayon sa Cabalo Island. Ito po'y malapit sa Cavite. Kita nyo, ang Liberia ay may naitala na 4,000 na mga namamatay. Kung saan naman ay doon naman nang gagaling ang ating mga peacekeepers na nandyan ngayon na naka-quarantine. Kung napapansin po niyo mga kaibigan, dahil lamang sa pag-aalala ng ating bansa, ng ating pamahalaan, inilagay sila sa isang isla. At nagpapasalamat nga tayo dahil siguro sa lakas ng resistensya ng Pilipino ay wala man lamang tayong nakikita kahit isa. Inuulat na nilagnat ang isang peacekeepers na nagmumula sa Liberia. Pero hindi kasama ang Pilipinas sa bilang ng mga bansa na tinamaan ng virus. Ibig sabihin po nito mga kaibigan, na nanatili po tayong Ebola-free. Napakaganda pong balita na Ebola-free ang Pilipinas batay sa pinakahuling datos na inilabas ng World Health Organization. Sa ngayon, hindi pa rin dapat makalmante ang Pilipinas dahil sa pagdagsa ng overseas Filipino worker na magbabalik bayan sa Kapaskuhan at marami rito ay magmumula pa sa West Africa at ang iba sa iba pang lugar na inuulat din na mayroong mga tinatamaan ng naturang virus. Tama nga naman hindi tayo magiging kampante dahil mahirap kapag tayo naman ang tinamaan. Nagpasalamat tayo na Ebola-free pa rin tayo. Yung ating 100 higit na mga peacekeepers na mga Pilipino na dumating na dito sa ating bansa
ay wala tayong nakikitaan na kahit isa man lang sa kanilang naapektuhan o nahahawaan ng naturang virus. Pero hindi pa rin po tayo magiging kampante, lalo na sa hanay ng mga opisyal na nandyan sa airport. Kailangan talagang tutukan ninyo ng maigi dahil marami ring mga Pilipino ang nais umuwi sa ating bansa para masisilayan ang ganda ng Pilipinas. Mahalagang maipagpatuloy ito ng ating pamahalaan ang ibayong pag-iingat laban sa naturang sakit at iba pang karamdaman na sumisingaw sa panahon ng taglamig. Ipagpasalamat natin ito sa Poong May Kapal ang ulat na bumagal na ang pagkalat ngayon ng virus, ng naturang virus at taliwas sa mga nauunang pahayag ng mga eksperto na mabilis itong kakalat sa buong mundo. Ayan ang sinasabi natin, kahit pa paano, protektado po tayo mga kaibigan. Mayroon po tayong ipinagmamalaking makapangyarihan sa lahat. Kaya nagpapasalamat ang lahat dahil sa balitang ito na ang virus ng Ebola ay pahina na at hindi nagtagumpay yung una nilang ulat na mabilis itong kakalat sa buong mundo. At nagpasalamat tayo ng napakalaki dahil sa nangyaring ito na ang Pilipinas ay hindi tinamaan. Mamaya po, para sa balitang Olongapo naman, sa aking pagbabalik, pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, patuloy po tayo. At tayo naman po ay magbabalitaan na at balitang Olongapo. Ito po yung mga pinananabikan ng ating mga kaibigan sa Olongapo. Balitang Olongapo, kaarawan ni Mayor Rolin Paulino ay bunggang-bungga umano sa loob ng SBMA. Kahit tapos na ang pagdaraos ng kaarawan ni Mayor Rolin Paulino, ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga sumbong o text kay Biguas dahil sa magarbo manong pagsiselebrate sa kaarawan nito sa Remy Field sa loob ng SBMA. Eksklusibo mano para lamang sa grupong Mason ang pagdadaos na naging nakakatawag pansin ng mga iilang opisyal ng SBMA ang nagsusumbong kay Biguas. Idinaos ang magarbong selebrasyon doon umano sa isang Calderitas Restaurant sa loob ng SBMA na para lamang umano sa mga miyembro ng Mason. Talagang puro kalderita kinakain doon kapag gano'n. Samantalang SBMA Chairman Garcia pinananawagan dahil wala umanong puso. Mabubuhay ba yung tao kung walang puso? Kayo talaga ha. Pinanawagan ng mga manggagawa ng Subic Bay Metropolitan Authority na magkaroon man lang umano ng puso si SBMA Chairman Roberto Garcia para sa kanyang mga empleyado kahit mga contractual service lamang.
labis na hinanakit ng mga kontraktual dahil may isang empleyado ng SBMA na isang contractual service lamang na namatay na hindi man lamang umano nakapag-ambag ang chairman ng SBMA kahit magbigay lamang ng isang bulaklak o konting tulong. Hinalimbawa naman nila ngayon sa iisa naman nilang kasamahang contractual service ang nakaratay ngayon sa hospital ng James Gordon na gipit sa pinansyal ni wala man lang umanong na itutulong ang kanilang departamento at ng SBMA. Kahit nagkakanda-tahid na umano ito sa kanilang trabaho at tumanda na sa pagsiservisyo sa SBMA dahil noon pa ng panahon ng Kano ay nandiyadyaan na ang naturang manggagawa. Subalit ngayon ay nakakonfine na sa James Gordon Hospital ay hindi man lamang matutulungan ng SBMA at ng kanilang departamento. Ay, wala ng puso. Kailangan lagyan ng puso yan. Tulungan naman ninyo. Kawawa naman yung ating mga manggagawa. Nagpakabayani yan. Nagpakahirap ng husto yan. Diyan sa SBMA. Ngayon, nasa kagipitan. Tumanda na sa serbisyo. Wala man lamang tulong. Ito po mga kaibigan, isang malaking rally ngayon ang kasalukuyang ginagawa na sa Barangay Old Cabalan o Old Cabalan School, Integrated School. Sinasagawa ngayon ang malawakang protesta laban sa principal ng OCABES o Old Cabalan Integrated School na si Principal Padira upang patalsikin sa kanyang pwesto bilang principal sa naturang paaralan. Naka-asimbliya na po lahat ngayon na mga nagpo-protesta kasama ang mga magulang para patalsikin si Principal Padira. Kasalukuyan ay nag-aantay na lamang ang mga leader ng mga protester ngayon ay ang kapitan ng barangay maging ang mga kagawad ng barangay ay sila po ang mangunguna sa pagpapatalsik kay Principal Padira. Ayan po mga kaibigan ngayon, nag-ugat po yan ng hindi magandang pamamalakad ng nasabing principal sa Old Cabalan Integrated School, kung kaya pinapatalsik nila ang kanilang principal na si Madam Padira. Nakitaan din ng anomalya ang nasabing principal dahil sa pagpapagawa sa loob ng eskwelahan kung saan ang kanyang asawa ang pinagagawa nito at ang pagpapapirma ng mga blankong voucher doon sa ibang tao sa hindi malaman na pinaniwalaan naman ng iilan na yun ang gagamitin para sa pangpasahod sa asawa ng nasabing principal. Ilang minuto na lamang umano ay magsasagawa na ng kilos protesta at pangungunahan pa ng kapitan at kagawad. Matatandaan na naglabas na ng barangay resolution ang naturang barangay para kay Padira at
sinabing dapat na siyang alisin sa nasabing paaralan upang makaiwas sa anumang idudulot na kaguluhan. Yan ang sinasabi natin eh. Mag-umpisa pa lamang. Kailan lamang na i-turn over itong si Padera? Kailan lang ba? Nung pasukan pa lamang. Nung buwan ng Hunyo. Nung Hunyo siya na. June, July, August, September, October, November, December. 6 months na si Padera sa nasabing paaralan ay ngayon isinusuka na ng mga magulang at ng barangay ang nasabing prinsipal. Kaya antabayanan po natin yan mamaya mga kaibigan. Mamaya sa programang Bigwas, sigurado malalaman natin live ang mga kaganapan sa gagawin dyan sa Old Cabalan Integrated School. Kaya isa naman ito sa aral ng ating mga kababayan at mga kaibigang prinsipal. Hindi po porket kayo'y prinsipal ay gagamitin na ninyo ang inyong kapangyarihan dahil kayo'y prinsipal. Hindi po. Lahat po idadaan yan sa batas. Hindi po masama, hindi po mas ikakasakit ng damdamin, ikasasama ng damdamin kung kayo ay mailipat sa ibang paaralan dahil mananatiling kayo ay prinsipal pa rin. Ang mas masama po at ang nakakahiya yung isusuka ka sa mismong barangay, sa mismong paaralan. Pinagkakaisahan ka ng mga magulang para ikaw ay isuka sa nasabing lugar. Mas kahihiyan po yan. Yan po mga kaibigan ang ating mga paghahatid ng mga balita. At mamaya naman susunod na po rito ang programa ni Errol Dacami Show. At pagkatapos babalik na ang inyong lingkod para naman sa programang Bigwas. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili po, ay magpapasalamat sa inyo sa loob ng 1 oras. Nakakapiling ko kayo at nagkabalitaan. Ako po'y muling magpapasalamat sa inyo at susunod na po ang Errol Dacami Show.